1 taon kaming kasal ni James, pero hindi niya ako kailanman hinawakan. Kaya nang malaman niyang buntis ako, itinapon niya ako sa gitna ng kalsada na parang bang basura. Tinawag niya akong manloloko at marumi. Makalipas ang 5 taon, nagtagpo muli ang aming landas namin na mag-asawa. Hawak ko ng anak na kinalimutan niya. Isang batang taglay ang kanyang mga mata at ang kanyang muka. Ngayon ay inaako niya na anak niya si John Lloyd. Sapat na ba ang kanyang pagluhod niya para mabura ang 5 taon naming paghirap? Tunghayan natin ang kwento ni na James at Nadine, ang pregnant with my ex-husband. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Congratulations, Mrs. Bautista! 6 na linggo kang buntis. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay nagpagulo sa loob ng maliit na klinik. Nanigas si Nadine sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang binti ay biglang nanginig. Tumingin siya sa manipis na papel ng lab result. Pagkatapos ay dahan-dahang napaangat ang tingin sa asawa niyang si James na nakatayo sa kanyang tabi. Si James Bautista, ang lalaking pinangarap niya. Ang lalaking pinakasalan niya sa loob ng 1 taon. Pero ang lalaki ring hindi kailanman nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Dok, pakiulit. Garalgal ang boses ni Nadine. Paanong mangyayari yun? Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni James. Bakit mo tinatanong, Dr. Nadine? Di ba dapat ikaw ang sumasagot niyan? James, makinig ka muna. Makinig sa ano? Biglang hinampas ni James ang mesa ng doktor. Dahilan para mapatalon sa gulat si Nadine. Ang mga mata ni James na dati ay malamig lang, ngayon ay naglalagablab sa galit at pandidiri. Mag-asawa tayo sa papel, Nadine. 1 taon na tayo nakatira sa iisang bahay. Pero alam nating 2 katotohanan. Hindi ko pa hinahawakan kahit dulo ng daliri mo. Bumaling si James sa doktor na tila nalilito sa tensyon ng mag-asawa. Dok, sigurado ba kayo? 6 na linggo? Walang pagkakamali? Yes, Mr. Bautista. The ultrasound and blood test are 100% accurate. Your wife is definitely pregnant. Humarap si James kay Nadine. Ang mukha nito ay namumula sa puot. 6 na linggo nang nakalipas. Panong sinabi mong bibisita ka sa mga magulang mo sa probinsya. Yun palang ginagawa mo. Nagpapakasiya ka sa ibang lalaki habang daladala mo ang apelido ko. Hindi totoo yan, James. Maniwala ka. Ikaw lang. Wala akong ibang lalaki. Humahagulhol na si Nadine. Hinawakan niya ang braso ng asawa. Hindi ko rin alam kung bakit ako buntis. Natutulog lang ako. Nagtatrabaho. Ano to? Himala? Immaculate Conception? Hinablot ni James ang braso ni Nadine at marahas itong hinila patayo. Huwag mo kong gawing walang alam, Nadine. Akala ko kahit hindi kita mahal, kahit pilit lang ang kasal na to dahil sa mga magulang natin. Disente kang babae, pero basura ka rin pala. James, nasasaktan ako. Uwi ka ni Nadine dahil sa higpit ng hawak nito. Ngunit hindi siya pinakikinggan ni James. Kiniladkad siya nito palabas ng klinik, dumaan sa harap ng maraming tao na nagbubulungan, hanggang sa makarating sila sa parking lot. Kasabay nun ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Pitawan mo ako! Sigaw ni Nadine na makarating sila sa gilid ng kotse. Binitawan na kita, Nadine. Doon pa! Balayaw ni James. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat at kinuha ang bag ni Nadine bago ito itinapon sa kalsada. Maghiwalay na tayo. Ngayon din, I'll have my lawyer send the annulment papers tomorrow. James, parang awa mo na. Wala akong matutuluyan. Wala akong pera. Wala akong pakialam. Doon ka pumunta sa ama ng dinadala mo. Siguraduhin mong hindi na magtatagpo ang landas natin. Dahil sa oras na makita ko ulit ang mukha mo, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa iyo. Pinaharurot ni James ang sasakyan. Tumalamsik ang tubig baha sa puting dress ni Nadine. Naiwan siyang nakaluhod sa semento. Basang-basa habang yakap ang sariling tiyan habang humahagulhol ng iyak. Sa loob ng tiyan niya, may isang buhay na hindi niya alam kung paano dumating. Pero ang buhay na yon ay naging mitsa ng pagtatapos ng kanyang pangarap. 5 taon na ang lumipas mula nang iwan si Nadine ni James sa gitna ng kalsada na parang basura. Sa loob ng mga taong yon, natutunan niyang lunukin ang lahat ng hirap. Mula sa pagiging labandera sa umaga hanggang sa pagtitinda ng kakanin sa gabi. Ginawa niya ang lahat para lang may maipakain sa kanyang anak.
Mama, look! I drew a big airplane! Sasakay po tayo dito Napangiti si Nadine habang pinagmamasda ng 5 taong gulang na si John Lloyd o JL. Kumirot ang puso niya. Tuwing tinitingnan niya ang anak, tila nakikita niya ang multo ng lalaking nanakit sa kanya. Ang matang laging tila may seryosong iniisip, ang matangos na ilong at ang labi na mapupula. Lahat yon ay nakuha ni JL sa ama nito. Oo anak, balang araw sasakay tayo dyan. Pero ngayon kain muna tayo ng lugaw. Pasensya ka na ha, ito lang ang nakayanan ni mama ngayon. Okay lang po mama, masarap naman po ang luto mo Masiglang sagot ng bata. Yun ang nagpapatatag kay Nadine. Kahit gaano kapagod ang katawan niya sa pagtatrabaho sa isang maliit na karinderya, sapat na ang ngiti ni JL. Ang misteryo ng kanyang pagbubuntis ay nanatiling palaisipan. Pero para kay Nadine, si JL ang pinakamagandang pagkakamali na nangyari sa buhay niya. Isang hapon, habang naglalakad sila pauwi galing sa school ng anak, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mama, takbo! Tawa ni JL habang hila-hila ang kamay ni Nadine. Sumilong sila sa tapat ng isang mamahaling hotel. Habang pinupunasan ni Nadine ang basa sa mukha ng anak gamit ang kanyang bimpo, isang itim na luxury car ang huminto sa tapat nila. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na payong. Napatigil si Nadine, parang huminto ang mundo niya. Ang pamilyar na pabango, ang tindig na puno ng otoridad. Hindi siya pwedeng magkamali. James? Bulong niya. Si James Bautista ang asawa niya. Mas lalo itong naging matagumpay. Mas matikas at mas malamig ang mga mata. Paalis na sana ito patungo sa entrance ng hotel nang biglang mataping ni JL ang bit-bit nitong payong dahil sa paglalaro. Baby, mag-ingat ka. Naputol ang sasabihin ni James. Nanigas si James nang magtama ang paningin nila ng bata. Parang tumingin siya sa salamin. Ang bata sa harap niya ay ang carbon copy niya noong kabataan niya. Tumingala si James at doon niya nakita si Nadine. Nakupas ang damit, payat pero taglay pa rin ang kagandahan. Minsan niyang minaliit. Nadine? Gulat na sambit ni James. Sinong batang to? Siya na bang pinagbuntis mo noon? Hinila ni Nadine si JL palapit sa kanya. Pilit itong itinago sa likod niya. Wala kang pakialam James. Tara na JL. Wait! Hinawakan ni James ang braso ni Nadine. Ang hawak niya dati ay puno ng galit pero ngayon ay nanginginig sa pagtataka. 5 taon na din pero ang batang to, he looks exactly like me. Kinalimutan mo na kami diba? Sabi mo, basura ako. Kaya huwag mong tawagin sa'yo ang basura na. Itinapon mo na. Nadine, sandali. Pag-usap tayo. Sigaw ni James pero hindi siya nilingon ng babae. Bitbit si JL, mabilis na sumakay si Nadine sa isang siksikang jeepney. Hindi nag-atubili si James. Iniwan niya ang kanyang driver at sumakay sa kanyang sports car para sundan ang karag-karag na sasakyan. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang batang yon, ang mga matang yon ay kanyang-kanya. Narating nila ang isang makipot na iskinita sa tondo. Amoy kanal, mausok at dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy. Huminto ang jeep at bumaba si Nadine. Halos hindi makapaniwala si James na dito nakatira ang dati niyang asawa. Ang babaeng dati ay reyna sa kanyang mansyon. Nadine! Ano ba James? Bakit ba ayaw mo kaming tigilan? Umalis ka na rito. Hindi para sa iyong lugar na to. Mama, who is he? Why is he shouting? Tago ni JL sa likod ng palda ng ina. Tumingin si James sa bata. Sa malapitan, mas lalong kitang-kita ang pagkakahawig nila. I just want to talk Nadine. Is he mine? Ngayon mo itatanong yan? Pagkalipas ng 5 taon? Nung sinabi ko sa iyong buntis ako, anong sabi mo? Basura ako, di ba? Sinabihan mo kung humanap ng ibang lalaki. Ngayong nakita mo nang kamukha mo siya, bigla ka magtatanong? I was wrong. I know now. Giit ni James. Lumalapit ito pero pilit siyang itinutulak ni Nadine palayo. Nadine, matagal kitang hinanap. Alam ko, mahirap paniwalaan na buntis ka nang hindi natin alam pero ang bata, kamukhang-kamukha ko siya at handa akong itama ang lahat. Tanggap ko siya bilang anak ko at hindi ko kailangan ng anumang ebidensya pa. 5 taon kayo nagdusa at hindi ko nahahayaan na mangyari ulit yun. Parang nabingi siya sa narinig. Ngayon mo lang na-realize? Ngayon lang? Kung kailan, 5 taon na kami nagdidildil ng asin ng anak ko?
Kung kailan, halos mamatay ako sa pagtatrabaho para lang may pambili siya ng gatas. Pumasok si Nadine sa loob ng kanilang bahay at padabog na isinara ang pinto. Pero dahil sa sobrang luma, hindi ito tuluyang sumara. Pumasok si James. Nanlambot ang mga tuhod niya sa nakita. Isang maliit na katre na may butas-butas na kulambo. Isang electric fan na maingay at halos hindi na umiikot. Sa kanto, may isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang isang pirasong tinapay at plastic ng tubig. Doon niya nakita ang mga drawing ni JL sa dingding. Puro drawing ng eroplano at isang lalaking walang muka na may label na papa. Ganito niya ba ginugol ang 5 taon? Habang ako ay nasa malambot na kama at kumakain ng masasarap. Ang anak ko ay dito lumalaki. Hindi mo siya anak, James. Namatay ang tatay niya nung gabing itinapon mo ko sa gitna ng kalsada. Matigas na sabi ni Nadine habang pinapakain si JL ng tinapay. Hindi ko hahayaang manatili kayo rito. Deklara ni James. Akmang bubuhatin niya si JL pero mabilis siyang hinarang ni Nadine. Huwag mong hahawakan ng anak ko. Wala kang karapatan sa kanya. Nadine, please, let me make it right. Give me a chance to be a father. Pagsusumamo ni James at sa unang pagkakataon sa buhay niya, lumuhod si James Bautista sa sahig na semento ng isang barong-barong. Ihanda niyo na mga gamit niyo. Nadine, now! Utos ni James habang tumatayo mula sa pagkakaluhod. Pinagpagan niya ang kanyang mamahaling slacks na nadumihan ng alikabok sa sahig ni Nadine. I have a suite reserve at the Grand Regency. Doon kayo tutuloy. Hindi ko hahayaang magtagal pa kayo ng kahit 1 minuto sa butas-butas na bahay na to. Tiningnan siya ni Nadine ng may halong pait. Sino ka para utusan ako, James? 5 taon kami ligtas dito. 5 taon na walang nanalait sa amin. Tapos bigla kang susulpot para diktahan kami ng anak ko? I'm doing this for my son. Giit ni James, sabay kuha sa kanyang wallet. Naglabas siya ng makapal na bundle ng tig-1,000 at inilapag sa maliit na mesa ni Nadine sa tabi ng drawing ni JL. Ito, pambili niyo ng matinong damit. Pambili ng kahit anong gusto ni JL. Just come with me. Napatingin si JL sa makapal na pera. Pagkatapos ay kay Nadine. Mama, sino po ba siya? Bakit marami siyang paper? Huminga ng malalim si Nadine. Kinuha niya ang pera at muling iniabot kay James. Idinikit niya ito sa balikat ng lalaki. Ibulsa mo yan, James. Akala mo ba lahat ng pagkakamali nadadaan sa ganito? Akala mo ba dahil bilyonaryo ka na, mabubura niyo yung gabing iniwan mo ko sa gitna ng kalsada? Nadine, I'm trying to help. Look at this place. It's a fire trap. It's unhealthy for the kid. Ang unhealthy para sa anak ko ay magkaroon ng amang tingin sa amin ay nabibili. Hindi hotel ang kailangan namin. Hindi aircon o buffet. Ang kailangan ko noon ay ang tiwala mo. Pero anong ginawa mo? Pinagmukha mo ko mababang babae. Tinawag mo akong basura. I was blind. I admitted it already. Ang sorry salita lang, James. Ang tiwalang sinira mo. 5 taon kong binuo para sa sarili ko at sa anak ko. Hindi yan mabibili ng kahit ilang suite sa hotel. Hinarap ni Nadine ang kanyang anak. JL, pumasok ka muna sa loob, anak. Mag-uusap lang kami ni Tito. Nang makapasok ang bata, hinarap ni Nadine si James ng malapitan. Ramdam ni James ang init ng galit at hinagpis mula sa dati niyang asawa. Kung gusto mo talagang bumawi, umalis ka muna. Hayaan mo kaming huminga. Huwag mong gamitin ang yaman mo para pasunurin ako. Dahil hindi mo na ako makukuha sa ganyang paraan. Lumamlam ang mga mata ni James. Sa buong buhay niya, walang tumanggi sa kanyang pera. Ngayon lang niya na-realize na ang tanging bagay na gusto niyang makuha, ang kapatawaran ni Nadine, ay ang tanging bagay na hindi kayang bayaran ng kanyang bank account. Hindi ako susuko, Nadine. Mahinang sabi ni James bago siya dahan-dahang lumabas ng pinto. Iniwan ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng ulan at kahirapan sa loob ng bahay. Kinabukasan, maagang nagising si Nadine para ihanda ang mga paninda niyang kakanin. Akala niya ay titigil na si James matapos niyang sabihan ng masasakit na salita kagabi. Pero pagbukas niya ng pinto, halos mabitawan niya ang hawak na bilao. Nakaparada ang kintam-kidnap na sasakyan ni James sa bukana ng iskinita. Pero ang mas nakakagulat ay si James mismo. Hindi ito nakasuot. Nakaputing t-shirt lang siya at maong, habang may bit-bit na 2 malalaking plastic ng Jollibee. Anong ginagawa mo rito? Good morning, Nadine. Naisip ko lang, baka hindi pa nag-aalmusal si JL.
and they wanted to see him. Mama, I smell chicken joy! Masiglang lumabas si JL mula sa loob ng bahay. Kinukusot-kusot pa ang mga mata pero agad na nagliwanag ang mukha nang makita ang mga plastic na dala ni James. JL, don't! Sasawayin sana ni Nadine ang anak pero huli na. Hi little man, gusto mo ba nito? May kasama rin to sa loob. Talaga po, sabi ni Mama, sa birthday ko lang kami kakain yan. Excited na sabi ni JL. Hindi nakaimik si Nadine. Kumurot ang puso niya. Isang simpleng Jollibee lang para nakamit na ni JL ang langit. Pinanood niya si James na inilatag ang pagkain sa maliit at luma nilang mesa. Walang pag-aalinlangan na kumain si James kasabay ang bata. Kahit ng upuan ay gawa lang sa plastic na silya na medyo umuuga pa. You know JL, when I was a kid, I like planes too. Wow, like my drawing? Tanong ni JL habang punong-puno ng gravy ang gilid ng labi. Exactly like your drawing. Gusto mo bang paliparin natin to sa labas? Dinala ni James si JL sa tapat ng bahay, sa makipot na kalsada kung saan naglalaro ang ibang mga bata sa komunidad. Doon, napanood ni Nadine ang isang eksenang hindi niya akalaing makikita niya. Si James Bautista, ang CEO ng isang multi-billion company, ay nakikipaghabulan sa isang 5 taong gulang na bata sa maduming kalsada. Pinagpapawisan si James na dumihan na ang kanyang puting t-shirt at muntik pa siyang madula sa talsik ng tubig mula sa labada ng kapitbahay. Pero tumatawa siya, isang tunay at malutong na tawa na hindi kailanman narinig ni Nadine noong magkasama pa sila sa mansyon. Lumapit si Nadine sa kanila nang mapansin niyang hinihingal na ang dalawa. Inabutan niya si James ng isang basong tubig at isang lumang bimpo. Salamat. Hingal na sabi ni James. Pinunasan niya ang kanyang noo. He's fast and smart. He asks so many questions, Nadine. Sabi ko naman sa'yo, hindi perang kailangan niya. Mahinang sabi ni Nadine habang nakatingin kay JL na masayang nakikipaglaro sa ibang bata gamit ang bagong toy. Kailangan niya ng kalaro, ng atensyon, mga bagay na hindi mo binigay sa akin noon. Tumingin si James ng diretso sa mga mata ni Nadine. Alam ko, at habang tinitingnan ko siya, mas lalo ko napagtanto kung gaano kalaki ang nawala sa akin, Nadine. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko agad. Pero sana, hayaan mo lang ako maging ganito, kahit bilang tito muna sa kanya. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Nadine. Huwag kang mangangako sa bata kung hindi mo tutuparin, James. Ayaw ko masaktan siya gaya ng pagkasira ko noon. I promise, Nadine, hindi ko na kayo iiwan ulit. Seryosong sagot ni James. Sa di kalayuan, biglang may humintong isang pulang sasakyan. Isang magandang babaeng naka-shades ang bumaba. Si Cherry, ang ex-girlfriend ni James na naging dahilan ng gulo noon. James, what on earth are you doing in this disgusting place? Matinis na boses ni Cherry na bumasag sa magandang sandali. Ang matinis na boses ni Cherry ay parang kuko na kumalmot sa pader ng tahimik na iskinita. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang pulang sports car. Suot ang isang mamahaling silk dress at shades na tila diring-diri sa putik na malapit sa kanyang heels. Napatigil sina James at JL sa paglalaro. Biglang humigpit ang hawak ni Nadine sa baso ng tubig na ibinigay niya kay James kanina. Ang babaeng ito, si Cherry, ang dahilan kung bakit lalong naniwala si James noon na nagloko si Nadine. Siya ay bumulong ng mga mali sa isipan ni James 5 taon na ang nakalipas. Cherry, anong ginagawa mo rito? Tanong ni James, bakas ang inis sa kanyang boses habang tumatayo at pinapagpagahan ang nadumihang pantalon. I followed your GPS, honey. Nag-aalala ng board of directors. And look at you. You're covered in dirt and... Is that a cheap burger smell? Tumingin si Cherry kay Nadine ng may pandidiri. Oh, hello Nadine. Still living in the slums? I see. At sinong batang to? Pinanganak mo na pala ang bunga ng pagtataksil mo? Napaatras si Nadine, nasasaktan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Cherry. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niyang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si James. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Cherry. You are talking to my wife, and that child, he is my son. Wife? Ex-wife, James? At anak? Are you crazy? Naniniwala ka pa rin sa kasinungalingan niya? Look at this place.
This is real loser's slave. Huwag mong sabihin, balak mong iuwi ang basurang to sa mansyon. Enough! Hindi ko nahahayaang bastusin mo sila. 5 taon akong naniwala sa mga kasinungalingan mo, Cherry. Pero ngayong alam ko ng totoo, hindi ko nahahayaang saktan mo ang pamilya ko. Anak ko si JL kahit anong mangyari. Humarap si James kay Nadine. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagsisisi at determinasyon. Pagkatapos ay binalingan niya ulit si Cherry. Umalis ka na, Cherry. From now on, you are fired as the company's consultant. At wag na wag mo nang itatapak ang paa mo malapit sa kanila o sisiguraduhin kong mawawalan ka ng lugar sa industriyang to. Namutla si Cherry. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking dati ay sunod-sunuran sa kanyang mga payo ay ngayon ay handang sirain siya para sa isang babaeng taga-iskinita. Padabog siyang sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng usok na nagpaubos sa mga bata sa paligid. Natahimik ang paligid. Tumingin si James kay Nadine na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa kanya. Gulat sa ginawa niyang pagtatanggol. James, bakit mo ginawa yun? Malaking kawalan si Cherry sa kumpanya mo. Kumpanya? Nadine, baliwala ang lahat ng bilyon ko kung hahayaan ko ulit na tapakan ang dignidad mo. Sagot ni James. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Nadine. Patawad ko, ngayon lang ako tumayo para sa inyo. Pero simula sa araw na to, wala nang hahamak sa inyo ng masama. Ako ang magiging pader ninyo. Biglang sumingit si JL sa pagitan nila. Hawak ang laruang eroplano. Mama, umalis na po bang babaeng maingay? Is Papa staying now? Napatigil si James sa salitang Papa. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang ganoon ni JL. Binuhat niyang bata at niyakap ng mahigpit. Yes, JL, Papa is staying. At hindi na tayo aalis sa tabi ni Mama. Lumingon si James kay Nadine. Hayaan mo kung patunayan to, Nadine. Nababawi ako sa inyo ng anak natin. Ibibigay ko ang pamilya na deserve nyo. Isa lang ang gusto kong gawin mo, James. Gawin mo sana, hindi lang sa salita. Seryoso na saad ni Nadine. Gabi na, pero tila walang balak umalis si James. Sa katunayan, siya pa ang nagpresenta na tumulong kay Nadine sa paghahanda ng hapunan. Ang bilyonaryong sanay sa mga 5-star restaurant ay narito ngayon, nakasuot ng isang lumang apron na may mantsa ng toyo. Habang pilit na hinihiwa ang bawang sa isang maliit na sihigang kahoy. James, baka masugatan ka iyan. Ako na nga. Natatawang saway ni Nadine. Kaya ko to, Nadine. I've watched enough cooking shows. Biro ni James, bagaman halatang nahihirapan siya sa mapurol na kutsara. Dahil sa sobrang liit ng kanilang kusina, nakasya lang ang isang kalan at isang tao, hindi maiwasag, magkadikit ang kanilang mga balat. Tuwing kukuha si Nadine ng asin, sumasagi ang kanyang braso sa matikas na dibdib ni James. Bawat galaw nila ay tila isang sayaw sa loob ng isang masikip na espasyo. Mama, gutom na po ako. Malapit na anak, nagluluto lang si Papa mo. Sagot ni Nadine, nabigla siya sa sariling salita. Lumingon siya kay James at nakita niyang nakangiti ito ng abotenga. I like the sound of that. Bulong ni James. Biglang tumalsik ang mantika mula sa kawali nang ilagay ni Nadine ng isda. Ay! Napaatras si Nadine sa gulat. Dahil sa sikip, direkta siyang sumandal sa likod ni James. Agad na humawak si James sa kanyang bewang para alalayan siya. Nanigas si Nadine. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ni James sa kanyang likuran. Ang bango ng lalaki, pinaghalong mamahaling kolon at amoy ng bawang, ay tila nagpapakulori ng kanyang dugo. Dahan-dahang iniharap ni James si Nadine sa kanya. Magkalapit ang kanilang mga muka, sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Nadine, mahinang tawag ni James. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig gaya ng dati. Puno ito ng pagsisisi, pero higit sa lahat, puno ito ng paghanga. I miss this. I missed you. James, wag ngayon. Baka makita tayo ni JL. Pabulong na sagot ni Nadine. Bagaman hindi siya lumalayo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat ni James. Nararamdaman ang init nito. Gagawin ko ang lahat para makuha ulit ang tiwala mo. Sabi ni James habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka. Hindi lang para kay JL, kundi dahil napatunayan ko na mahal kita nang wala ka sa akin. Namiss ko ang presensya mo noon, ang paghahanda mo ng pagkain ko at mga gamit ko kahit na binabaliwala kita noon.
Ang totoo, hinahanap kita pero hindi ko alam kung saan ka pupuntahan at nagpaniwala ko sa kasinungalingan ni Cherry. Pero bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Nadine! Nadine! Yung labada mo! Nahulog sa kanal! Sigaw ng kanilang kapitbahay na si Aling Marites. Mabilis na kumalas si Nadine. Namumula ang mga pisngi at tila naghahabol ng hininga. Yung isda, James! Baka masunog! Napakamot na lang sa ulo si James habang natatawa ng mahina. Bitin man ng sandali, alam niyang muling nagbukas ang pinto sa puso ni Nadine. Sa maliit at masikip na kusinang yon, naramdaman ni James na mas mayaman siya kaysa sa lahat ng bilyonaryo sa mundo. Madaling araw na, pero hindi mapakali si Nadine. Kanina pa pabalik-balik ang kanyang pagpunas ng malinggamgam na tubig sa katawan ni JL. Ang bata ay nanginginig sa taas ng lagnat, bunga marahil ng pagkakaligo sa ulan at paglalaro sa kalsada kahapon. Mama, ang ginaw po! Saad ni JL habang nakapikit. Ang kanyang mga pisngi ay pulang-pula sa init. Andito lang si Mama, anak. Inumin mo na tong gamot mo. Bulong ni Nadine. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sa isang tabi, si James, na tumangging umuwi sa kanyang mansyon kahit gabi na, ay agad na lumapit. Wala na ang kanyang sapatos. Nakayapak na lang siya sa malamig na semento habang hawak ang thermometer. How is he? Bumaba ang temperature? Tanong ni James. Baka sa kanyang muka ang puyat pero wala siyang reklamo. 39.5 pa rin, James. Natatakot ako. Pabulong na sagot ni Nadine. Hindi na napigilang pumatak ang kanyang mga luha. Dati nung sanggol pa siya at nagkasakit ng ganito, wala akong pambili ng gamot. Mag-isa lang akong nagdarasal dito sa dilim. Kumirot ang puso ni James. Hinawakan niya ang kamay ni Nadine at mahigpit itong piniga. Hindi na mauulit yun, Nadine. Dito na ako. I'll call my private doctor. Let's have him check. Huwag na, James. Madaling araw na. Baka mabulago ang mga kapitbahay. At saka umi-epekto ng gamot. Kailangan lang natin siyang bantayan. Pigil ni Nadine. Sa loob ng sumunod na 3 oras, naging katuwang ni Nadine si James. Si James ang tagapalit ng basang bimpo sa noo ni JL. Siya ang tagapaypay sa bata dahil sa sobrang init sa loob ng maliit na kwarto. Kahit kailan ay hindi naranasan ni James ang magpuyat para sa iba. Pero habang tinitingnan niya ang kanyang anak na nahihirapan, tila nawala ang lahat ng kanyang pagod. Pahinga ka muna, Nadine. Ako muna magbabantay sa kanya. Ayoko, James. Baka kung anong mangyari. I promise, hindi ako pipikit. Look at me, Nadine. Naniniwala ka na ba sa seryoso ko? Seryosong tanong ni James habang nakatitig sa mga mata ni Nadine sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Dahan-dahang tumango si Nadine. Napasandal siya sa balikat ni James at sa sobrang pagod ay unti-unti siyang nakatulog. Habang natutulog si Nadine, pinagmasdan sila ni James. Ang kanyang mag-ina, ang kayamanang tinapon niya noon na ngayon ay hinding-hindi na niya pakakawalan. Nang mag-umaga, dahan-dahang dumilat si JL. Papa? Mahinang tawag nito. Agad na lumapit si James. Yes, son. How do you feel? Gusto ko po ng hug. Sabi ng bata habang iniuunat ang kanyang maliliit na kamay. Walang pag-aalinlangan na niyakap ni James ang bata. I love you, JL. Gagaling ka, ha? Marami pa tayong paliliparing eroplano. Napanood ni Nadine ang tagpong iyon mula sa pagkakaidlip. Sa sandaling yon, alam niyang ang pader na itinayo niya laban kay James ay tuluyan ang gumuho. Nagising si Nadine sa tila banayad na amoy ng bagong pinturang kahoy at ang mahinang tunog ng martilyo sa labas. Pagdilat niya, wala na sa tabi niya si James. Pero si JL ay mahimbing pa rin natutulog at wala na ang lagnat nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang munting pinto at halos malaglag ang kanyang pangasa na kita. Ang luma at halos guguho nilang bakod ay pinalitan na ng matitibay na kahoy. Ang bubong nilang may butas ay may bago ng selyo. Pero ang mas nakakagulat ay ang bahay na katabi lang nila. Isang dating abandonadong paupahan na ngayon ay nililinis ng isang grupo ng mga trabahador. Good morning, Nadine. Bati ni James. Nakasuot siya ng cargo shorts at t-shirt. May hawak na roller ng pintura. Pawis na pawis siya, pero mukhang masaya. James, ano to? Sabi ko sa'yo, ayaw naming lumipat sa hotel o mansyon mo. Medyo inis na sabi ni Nadine. Bangaman bakas ang pagtataka sa kanyang mga mata. I know,
kaya hindi ko kayo pinapaalis. Bidili ko ang paupahan sa tabi nyo. Dito ko titira simula ngayon. Ano? Bilyonaryo ka, James. Bakit ka titira sa eskinita? Dahil nandito ang pamilya ko. Ayaw mo lumipat sa mundo ko. Kaya ako ang lilipat sa mundo mo. At habang nandito ako, naisip ko lang na ayusin na rin yung bubong nyo para hindi kayo mabasa kapag umulan. Consider it a neighborly favor. Napangiti si Nadine ang hindi niya namamalayan. Matalino si James. Alam nitong kapag dinala sila sa mansyon, mararamdaman ni Nadine na binibili lang siya. Pero sa pagtira nito sa tabi nila, pinatunayan ni James na handa siyang bumaba sa level ng buhay na kinalakhan ni Nadine. At heto pa, dugtong ni James habang itinuturo ang isang maliit na truck na paparating. Laman nito ay mga bagong kama, isang maliit na refrigerator at isang matibay na mesa. Hindi yan galing sa mall, galing yan sa isang local shop na malapit dito. Pinasadya ko para magkasya sa maliit nating mga bahay. Natin? Atin. Pagtatama ni James, hinawakan niya ang kamay ni Nadine. Ayoko masaktan ng pride mo, Nadine. Pero bilang ama ni JL, tukulin ko rin siguraduhin na hindi siya magkakasakit ulit dahil sa tumutulong bubong. Hayaan mo na akong gawin to. Please. Bumukas ang pinto at lumabas si JL. Papa, bakit ang ganda ng bakod natin? At bakit may truck? Surprise, little man. Diyan natitira si Papa sa tabi niyo. Tuwing gabi, pwede na tayo magkwentuhan tungkol sa mga eroplano hanggang sa makatulog ka. Yay! Best day ever! Thank you, Papa! Sigaw ni JL. Tumingin sila din sa dalawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na seguridad. Hindi dahil sa pera ni James, kundi dahil sa presensya nito. Sige na nga. Pagsuko ni Nadine na may kasamang tawa. Pero dahil kapitbahay na kita, ikaw ang tag-iikib ng tubig kapag nawalan tayo ng tulo sa gripo, ah. Kahit mag-igib ako sa kabilang kanto, gagawin ko. Papa, look! The big wheel! Gusto ko doon! Hila-hila ni JL ang kamay ni James habang naglalakad sila sa gitna ng maingay at makulay na peryahan na itinayo sa bakanteng lote malapit sa kanilang iskinita. Amoy na amoy ang pinidritong kwek-kwek, usok ng inihaw na isaw at ang matamis na halimuyak ng cotton candy. Si James na sanay sa mga tahimik na gala sa Paris o New York ay medyo naninibago. Ang kanyang mamahaling polo shirt ay nadidikitan ng mga taong dumadaan at ang kanyang sapatos ay bahagyang lumulubog sa lupang, hindi pantay. Pero sa bawat tawa ng anak, hindi nawawala ang kanyang pagiging mailap sa gulo. Seryoso ka ba rito, James? Tanong ni Nadine habang nakangiti. Pinagmamasdan ng asawa na tila naliligaw sa dami ng tao. Baka gusto mong sa mall na lang tayo. Baka hindi ka sanay sa siksikan. No, Nadine. Kung dito nyo gusto mag-date, dito tayo. Matikas na sagot ni James. Bagaman bahagya siyang napaatras nang may dumaang batang may dalang malaking balde ng popcorn. Actually, it's lively. Masaya pala rito. Binuhat ni James si JL sa kanyang balikat para hindi ito maipit sa dami ng tao. Let's go, little man. Kakain muna tayo bago tayo sumakay sa Ferris wheel. Naupo sila sa isang mahabang bench na gawa sa kawayan. Kumain sila ng fishball at uminom ng palamig sa plastic. Pinanood ni Nadine si James. Ang lalaking dati ay kailangan pang i-reserve ang buong restaurant para lang kumain. Ngayon ay masayang nakikipag-ugnayan kay JL sa pagtusok ng huling piraso ng kikiam. Ang dungis mo na, James. Tawa ni Nadine habang pinupunasan ng mancha ng sauce sa gilid ng labi ng asawa gamit ang kanyang daliri. Natigilan si James. Hinawakan niya ang kamay ni Nadine at hinalikan ang palad nito sa harap ng maraming tao. Ayos lang, iyong ko lang naramdaman na totoong nabubuhay ako, Nadine. Di dahil sa pirma ng kontrata, kundi dahil sa tawa niyo. Pagkatapos kumain, pumila na sila para sa Ferris wheel. Luma na ang bakal ng sasakyan at dinig ang bawat langit-ngit nito habang umiikot. Noong una ay medyo kinabahan si James para sa kaligtasan ni Nadine at JL. Pero nang makita niyang kampante ang mag-ina, huminga na rin siya ng malalim. Nang makarating sila sa pinakatuktok, biglang huminto ang Ferris wheel para magpasakay ng ibang tao sa ibaba. Tumambad sa kanila ang buong tanawin ng lungsod, ang mga ilaw ng kalsada, ang kumukuti-kutitap na bituin at ang masayang ingay ng peryahan sa ibaba. Wow! Ang taas! Look, Mama! Ang liliit na mga tao!
Masayang sigaw ni JL habang nakadunghay sa labas ng bakal na hawakan. Mag-ingat ka anak, hawak lang kay Papa. Paalala ni James habang mahigpit na nakayakap sa maliit na katawan ni JL. Sa kabila ng ingay sa paligid, naging tahimik ang pagitan ni Nadine at James sa loob ng kanilang maliit na basket sa itaas. Tumingin si James kay Nadine na ang muka ay naliliwanagan ng iba't ibang kulay ng neon lights mula sa ibaba. Nadine, tawag ni James. Ang boses niya ay malambot pero seryoso. 5 years ago, I threw away the most precious thing I ever had. Akala ko, sapat ng yaman ko para maging masaya. Pero nung gabing naiwan kayo, naiwan ko rin palang kaluluwa ko ron. James, I don't just want to be JL's father. I want to be your husband again. Hindi dahil sa papel, kundi dahil kailangan kita. Hindi ko kayang mabuhay na wala kayong dalawa sa tabi ko. Inilabas ni James ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa. Pagbukas nito, bumungad ang isang simpleng gintong singsing na may maliit na diamante. Hindi kasing laki ng singsing na binigay niya noon, pero mas may kabuluhan. Will you let me marry you again, Nadine? Sa pagkakataong to, walang pilitan ng pamilya, walang galit. Gusto kitang pakasalan dahil mahal kita no higit pa sa buhay ko. Naluha si Nadine sa tuktok ng luma at maingay na Ferris wheel. Sa gitna ng amoy ng peryahan at ingay ng mga tao, naramdaman niya ang pinaka-romantic na sandali ng kanyang buhay. Aminado siya sa nakalipas na 5 taon ay tanging si James lang ang lalaking minahal niya. Sapat na siguro ang ilang taon para itama nila ang lahat at magsimula bilang totoong pamilya. Yes, James, papakasalan kita ulit. Bulong ni Nadine bago siya lumapit para halikan ng asawa. Sa ibaba, sumiklab ang mga fireworks mula sa malapit na fiesta. Ang bawat tunog ng liwanag sa langit ay tila nagsasabing, sa wakas, tapos na ang ulan. Ang pamilyang minsan na winasak ng pagdududa ay muli nang nabuo sa ilalim ng mga bituin. Matapos ang gabing yon sa peryahan, tila naging mabilis ang takbo ng oras para kina Nadine at James. Pero sa halip na ingranding paghahanda sa isang 5-star hotel sa Maynila, may ibang hiling si Nadine, ikinagulat pero ikinatuwa ni James. Gusto kong ikasal tayo sa maliit na kapilya sa probinsya, James. Doon sa simbahan, kung saan ako dinala ng mga magulang ko nung bata pa ako. Simple lang, walang media, walang mga business partners. Tayo lang, si JL at ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ngumiti si James at hinawakan ang kamay ng asawa. Kung yan ang magpapasaya sa'yo, yan ang gagawin natin. I don't need a grand wedding na din. I already have the grandest prize. You and JL. Naging abala ang sumunod na linggo. Si Nadine mismo ang pumili ng kanyang tela para sa gown. Isang simpleng puting lace na hindi kasing mahal ng kanyang unang kasal pero mas komportable siya rito. Si James naman, sa halip na mag-import ng mga bulaklak mula sa ibang bansa, ay nagpagawa ng mga dekorasyon sa mga lokal na tindahan sa probinsya. Si JL naman ay excited na maging ring bearer. Araw-araw niyang pinapractice ang paglakad sa harap ng salamin. Ngunit habang abala ang lahat sa pag-aasikaso, ay may isang anino na hindi matanggap ang pagkatalo. Sa kanyang kondo, galit na hinagis ni Cherry ang kanyang baso ng wine sa pader. Hindi pwedeng maging masayang basurang yan. Hindi pwedeng. Itapon na lang ako ni James ng ganun-ganun lang. Kinuha ni Cherry ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kilalang tabloid journalist. May balita ako sa iyo tungkol sa kumpanya ni James Bautista. Sabihin mo, ang Bautista Group ay baon sa utang at ang kasal niya sa dating asawa ay isang front lang para itago ang kanyang pagkabangkarote at pagtakas sa mga investor. Gawin mong iskandalo, ngayon din. Kinabukasan, isang araw bago ang kasal, lumabas ang balita sa social media at telebisyon. Bautista Group, baon sa utang. Bilyonaryong si James Bautista, ginagamit ang kasal para sa publicity stunt. Nagkagulo ang mga investors. Ang mga cellphone ni na James at ng kanyang sekretary ay hindi tumitigil sa pagtunog. Kahit sa maliit na probinsya ni Nadine, nakarating ang balita. Nakita ni Nadine ang mga tao na nagbubulungan habang dumadaan siya sa palengke. James, totoo ba to? Sabi nila, gagamitin mo lang daw ako para isalba ang imahe mo. Ibinaba ni James ang telepono at mabilis na lumapit kay Nadine. Hinawakan niyang magkabilang balikat nito. Nadine, tumingin ka sa mga mata mo. Alam nating dalawa na kasinungalingan yan. Cherry is desperate. She wants to ruin the only thing that matters to me. This wedding.
Pero ang kumpanya mo, baka bumagsak ang stocks niyo dahil sa paninira niya. Hayaan mo bumagsak ang stocks, Nadine. Hayaan mo mawala ang bilyon-bilyon ko. Kung kailangan maging mahirap ulit ako para lang mapatunayan sa'yo na ikaw lang ang mahal ko, gagawin ko. Hindi ako aalis dito. Hindi ako babalik sa Maynila para harapin ang media na yan hanggat hindi natatapos ang kasal natin. Napatigil si Nadine. Ramdam niya ang katapatan ni James. Ang James na kilala niya noon ay mas uunahin ang kumpanya kaysa sa kahit ano. Pero ang James na nasa harap niya ngayon ay handang talikuran ng lahat ng yaman para lang sa kanya. Sigurado ka? Sigurado. Isuot mo na ang gown mo bukas, Nadine. I'll be waiting at the altar. Kahit tumating pang lahat ng media sa mundo, wala akong pakialam. You are my only priority. Sa kabila ng ingay ng peking balita, nanaig ang katahimikan ng kanilang pagmamahalan. Pero hindi pa tapos si Cherry. Balak niyang pumunta mismo sa kasal para gumawa ng eksena. Ang maliit na kapilya sa probinsya ay napapalimutaan ng mga sariwang sampagita at puting rosas. Simple, mabango at payapa. Malayo sa ingay ng iskandalong ipinakalat ni Cherry sa Maynila. Ngunit sa labas ng simbahan, ramdam ang tensyon dahil sa ilang reporters na nakatunog sa lokasyon ng kasal. Suot ang kanyang simpleng lace gown, huminga ng malalim si Nadine habang hawak ang kanyang bouquet. Sa dulo ng altar, nakatayo si James, matikas sa kanyang barong Tagalog, at sa tabi nito ay si JL na proud na hawak ang mga singsing. Nagsimulang tumugtog ang organ. Dahan-dahang naglakad si Nadine sa aisle. Pero bago pa siya makalapit kay James, bumukas ng marahas ang pinto ng simbahan. Itigil ang kasal na to! Lumingon ang lahat. Si Cherry, na tila nawawala na sa sarili, ay nakatayo sa bukana. Hawak niya ang kanyang cellphone na naka-livestream. James, huwag mo tong itutuloy. Ang babaeng yan ay isang maluloko. Kinamit niya ang pekeng pagbubuntis noon para makuha ang yaman mo. At ngayon, ginagamit ka ulit niya para isalba ang sarili niya. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng simbahan. Ang mga reporter sa labas ay nagsimulang magtulakan para makakuha ng anggulo. Cherry, umalis ka na rito bago ko patawagin ng mga pulis. Malamig na sabi ni James, pero hindi siya gumagalaw sa tabi ni Nadine. Protektado niyang hinawakan ng kamay ng asawa. Hindi ako aalis hanggat hindi nalaman ng lahat ng batang yan ay hindi sa'yo. Sigaw ni Cherry. Paano siya mabubuntis noon kung hindi mo siya ginalaw? Imposible yon. James, aminin mo na Nadine, sinong lalaki mo noon? Akong sasagot niyan. Isang matandang lalaki na nakasalamin at may bitbit na medical folder ang pumasok mula sa gilid ng simbahan. Nalaki ang mga mata ni Nadine. Dr. Mendoza? Si Dr. Mendoza ang doktor na nagbalita kay Nadine. 5 taon na ang nakalipas. Ang doktor na naging mitya ng kanilang paghihiwalay. Mr. Bautista, Mrs. Bautista, nandito ako para itama ang pinakamalaki ng buhay ko. Panimula ng doktor. Humarap siya sa media at kay Cherry. 5 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking gulo sa aming fertility clinic. Si Mrs. Nadine Bautista ay biktima ng isang maling procedure. Sa halip na routine check-up, aksidente siyang na-inseminate ng sperm sample na nakapangalan din sa isang Bautista. Nakinalaunan ay nalaman naming frozen sample ni James Bautista mula sa kanyang medical check-up taon bago sila nagpakasal. Natahimik ang buong simbahan. Maging si James ay natigilan. Ibig mong sabihin, Doc? Yes, James. Si JL ay 100% na anak mo. Biological son mo siya. Ang himala na hindi niyo maipapaliwanag doon ay bunga ng pagkakamali ng aking staff na tinangka naming itago dahil sa takot sa demanda. At may ebidensya rin ako rito na si Miss Cherry ay matagal nang alam ang totoo. Binayaran niyang isa sa mga nurse ko para manahimik at para lalong sulsulan ka. James, naitaboy si Nadine. Inilabas ng doktor ang mga kopya ng bank transfer mula kay Cherry patungo sa nasabing nurse. Napaupo si Cherry sa sahig, namumutla at hindi makatingin sa galit ng mga mata ni James. Hindi totoo yan. Sinungaling kayo. Pulis, ilabas niyo na siya. Utos ni James sa mga otoridad na kanina pa nakaabang sa labas. Cherry, hindi lang paninirang ikakaso ko sa iyo. Pananagutan mo ang 5 taon na ninako mo sa amin. Habang kinaladkad si Cherry palabas, binalingan ni James si Nadine. Punong-puno ng luha ang mga mata ng bilyonaryo. Lumuhod siya sa harap ni Nadine at ni JL.
Nadine, patawarin mo ko. Anak natin siya sa lahat ng paraan. 5 taon kitang pinagbintangan sa isang bagay na ako rin pala ang dahilan. Tapos na yun, James. Ang mahalaga, nandito na tayo. Alam na ng buong mundo ang totoo. Tumayo si James at hinarap ang pari. Father, ituloy na natin ang kasal. Wala nang hahadlang sa amin. Sa harap ng altar, sa harap ng Diyos at ng katotohanan, nagpalitan sila ng mga panata. Wala nang pagdududa, wala nang lihim. Si JL ay masayang tumalon sa pagitan ng kanyang mga magulang nang ideklara silang mag-asawa muli. I love you, Nadine. Sa hirap at ginhawa, sa iskinita man o sa mansyon, hindi na kita bibitawan. Bulong ni James bago ibinigay ang pinakamatamis na halik sa kanyang asawa. Sa labas ng simbahan, ang ulan ay tumigil na at isang maliwanag na bahaghari ang gumuhit sa langit, simbolo ng bagong simula ng pamilya Bautista. Matapos ang emosyonal na kasalan sa probinsya, hindi dinala ni James si Nadine sa isang mamahaling resort para sa kanilang honeymoon. Sa halip, bumalik sila sa kanilang bahay sa Eskinita. Pero sa pagkakataong ito, ipinag-isa na ni James ang 2 maliit na bahay. Tinanggal ang pader na naghahati sa kanila, simbolo na wala na ring harang sa pagitan ng kanilang mga puso. Tulog na si JL. Bulong ni Nadine habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng maliit na silid ng anak. Napagod siguro sa kakalakad bilang ring bearer. Naramdaman ni Nadine ang 2 malakas na braso na yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Ang bango ni James, na ngayon ay amoy baby powder na rin dahil sa pag-aalaga kay JL, ay humahalimuyak sa kanyang leeg. Finally, solo na kita, Mrs. Bautista. Humarap si Nadine sa kanya. Ang mga kamay ay nakapulupot sa leeg ng asawa. Mrs. Bautista, ang sarap pakinggan ulit ng walang halong sakit. Patawad kong dito muna tayo sa maliit nating bahay. Sabi ni James habang tinitingnan ang paligid. Kahit maayos na ang gamit, masikip pa rin ito kumpara sa mansyong kinalikihan niya. Gusto ko lang na dito tayo magsimula, sa lugar kung saan mo pinatunayan na hindi mo na kailangan ng pera ko para mabuhay. James, kahit sa ilalim ng tulay, basta kasama kita at si JL, sapat na sa akin yon. Dahan-dahang binuhat ni James si Nadine at inihiga sa kanilang bagong kama. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, pinagmasdan ni James ang mukha ng asawa. Hinaplos niya ang bawat bahagi ng mukha nito. Tila binubura ang bawat bakas ng luhang idinulot niya noong nakaraang 5 taon. I promise you, Nadine, hindi ko nahahayaang pumatak ang luha mo dahil sa pagdududa. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting ama na deserve ni JL at asawang deserve mo. Ginagawa mo na yun, James. Simula nang lumuhod ka sa semento para lang hingi ng tawad ko. Nakangiting sabi ni Nadine. Nauwi ang gabi sa matatamis na halik at mainit na pagmamahalan. Isang pagsasama na hindi na idinikta ng pamilya o ng pagkakamali sa klinik, kundi ng 2 pusong nagpatawad at muling nagtagpo. Kinabukasan, nagising si Nadine sa amoy ng masarap na almusal. Paglabas niya, nakita niya si James na nakasuot ng apron, habang si JL ay nakaupo sa mesa at nanonood sa papa niya na nagluluto ng pancakes. Good morning, beautiful. Bati ni James sabay abot ng kape kay Nadine. Mama, look! Papa made a pancake that looks like an airplane! Masayang sigaw ni JL. Napangiti si Nadine. Napakasaya ng puso niya ngayon dahil panatag na siya at kumpleto na ang kanyang pamilyang pinangarap. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang dapit hapon sa mansyon ng mga Bautista ay hindi na kasing lamig at kasing tahimik ng dati. Ngayon, puno na ito ng tawanan, ingay ng mga laruan at amoy ng masarap na luto ni Nadine. Sa loob ng opisina ni James, hindi na puro problema ang nakapatong sa kanyang mesa. Sa gitna ng mga dokumento, may isang litrato nila ni Nadine at JL noong huling bakasyon nila. Ang kumpanya ni James, ang Bautista Group, ay mas lalong tumatag. Ang tangkang panira ni Cherry noon ay hindi nagtagumpay. Sa halip, mas humanga ang mga investor sa katapatan ni James at sa pagpili nito sa kanyang pamilya. Si Cherry naman ay nahaharap na sa mga kasong libelo at fraud. Tuluyan nang nawala ng puwang sa mundo ng negosyo. Papa! Look! My airplane is flying so high! Sigaw ni JL habang tumatakbo sa garden. Lumabas si James mula sa kanyang opisina. Tinanggal ang kanyang korbata
at sinalubong ang anak. Wow, JL. Ang galing mo na talaga magpalipad. Maanak ka talaga sa akin. Lumapit si Nadine. Bitbit ang isang tray ng juice. Mas lalo siyang gumanda. May glow na hindi kayang bilhin ng kahit anong mamahaling makeup. Marahan siyang naupo sa swing habang pinagmamasdan ng mag-ama. James, dahan-dahan lang. Baka mapagod si JL. Paalala ni Nadine nang may kasamang ngiti. Lumapit si James kay Nadine at lumuhod sa harap nito. Hinawakan niya ang tiyan ni Nadine. Ngayon ay kapansin-pansin na ang pag-umbok. How's our little princess today? Hindi ba siya malikot? Medyo malikot siya kanina noong narinig niya ang boses mo. Tawa ni Nadine. Ito ang tunay na himala. Buntis ulit si Nadine at sa pagkakataong ito, alam ng buong mundo na ito ay bunga ng wagas na pagmamahalan. Walang doktor na nagkamali. Walang laboratoryong naging mitsa ng gulo. Purong pag-ibig lang. Mama, is the baby coming out today? I want to show her my new plane. Excited na tanong ni JL habang hinahaplos din ang tiyan ng ina. Soon, JL. Soon. And when she comes, we will be the happiest family in the world. Tumingin si James kay Nadine. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Nadine, salamat. Salamat dahil binigyan mo ko ng pagkakataong itama ang lahat. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin kahit itinapon kita noon. James, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya. Tungkol din to sa pagpapatawad at pagbangon. Ang mahalaga, nandito na tayo, magkasama sa hamon ng buhay. Hinalikan ni James ang kamay ni Nadine habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng gininto ang liwanag sa kanilang paligid. Ang dating maling pagbubuntis ay naging daan para sa isang tamang tadhana. Sa wakas, ang pamilya Bautista ay buo na. At sa pagkakataong ito, wala nang makakasira sa kanilang pangako. I love you, Nadine. I love you, JL. At mahal na mahal ko rin ang bagong baby natin. Bulong ni James. Mahal ka rin namin, James. Sagot ni Nadine habang nakasandal ang ulo sa balikat ng asawa. At sa ilalim ng dapit hapon, nagsimula ang kanilang happily ever after na hindi na matatapos pa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya. Ito ay tungkol sa pananagutan, pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay, ngunit ang pagtanggap sa pagkakamaling yon at ang pagsisikap na bumawi ang siyang tunay na sukatan ng pagkatao. Higit sa lahat, ang pamilya ay nabubuo hindi lamang sa dugo, kundi sa desisyong